Magandang umaga. Isang mapagpalang araw ang nais ko pong ibahagi sa bawat isa ngayong araw na ito. Tunghayan niyo po ang kagandahan ng kaloob ng may likha ng mga bagay-bagay dito sa ating buhay. Tayo po ay apektado sa pangyayari na kung saan ang COVID-19 ang sumira sa ating kabuhayan, sa ating kinabukasan. Pero ano nga ba ang layunin ng COVID-19 sa ating buhay? Ito po ba ay dapat tayong mawalan ng pag-asa? Ito po ba ang dahilan upang tayo po ay manghina? Tingnan natin kung anong mensahe ng Panginoon sa mga bagay-bagay na ito sa ating buhay. Marahil tayo po ay sobra na nakafocus sa mga teknolohiya na kung saan isang araw ito po pala ang mga sisira sa ating buhay. Kagaya po ng COVID-19, marami pong mga haka-haka na kung saan ang ika nga po nila ay galing sa ating mga kinakain. Pero tingnan natin kung ano po ba ang pangyayari tungkol doon sa COVID-19. Tingin ko po, sa aking pangunawa, ang lahat ng bagay ay may dahilan. Ang sakit na ito na dumatal sa buhay natin dito sa mundo natin ay merong dahilan marahil. At ito ay kung titingnan natin, sabi ko nga po, ano ba ang kalooban ng Panginoon sa pangyayaring ito sa ating buhay. Tingnan niyo po ang kapaligiran. Masaya sila. Bakit sila walang sakit? Pero kung titignan po natin, nagkakasakit sila. Kanino po nanggaling? Di po ba sa tao din? Yan po ay dahil sa ating mga binibili, sa ating mga inilalapat sa kanila, o kung paano natin sila tratuhin. Tingin ko po, ang mga pangyayari sa buhay natin, sa araw-araw, ay ito rin ay sa kadahilanan na meron din tayong dapat makita. Baka po, sabi nga po ay mas higit nating minahal ang mundo kaysa sa kalooban ng Panginoon. Hindi po ba sinasabi sa talata sa Biblia na huwag mong mahalin ang mundo, at ang nagmamahal sa mundo ay wala sa kalingap ng ating Panginoon. May mali man marahil ako, pero nais ko lang pong ibahagi na dalawang bagay ang nais kong makita natin sa pangyayaring ito sa ating buhay. At ito ay kung paano po tayo mag-a-adjust. At ito kung paano natin mahalin ang napakagandang likha ng ating Panginoon. Tingnan niyo po ito, may mga halaman. Ito po ay pechay. Ito po ay mga galing sa gubat na mga halaman na nagpapaganda sa ating kapaligiran. Kapag ito po ay itinanim natin sa ating bahay, nagiging maganda at maayos kung titignan po natin sila. At muli, ang isang bagay dito sa ating pangyayaring ito sa pandemic, alam niyo po ba na may mga hindi natin nakikita na mga kasimplihan ng buhay ay pwede palang mangyari. At ngayong araw na ito, nais ko po yung bigyan ng isang halimbawa ng kasimplihan ng buhay. Ang nakakaantas ng buhay, meron silang tinatawag na salad. At hindi masarap ang salad kapag hindi kompleto ng mga ricado. At ang mga ricadong ito ay nabibili natin sa merkado na kung saan ito po ay maraming sangkap na nakakasira din sa ating katawan. At kalaunan, nasisira ang ating kalikasan. Tara, tingnan natin kung ano po ito. Isang halimbawa po ay ang pagkain ito ay galing po ito sa gubat.
Ito po ay, ang tawag po natin dito ay pako. Ito po ay isang klase ng herb na edible po siya. Nakukuha po siya sa bulubundukin na malamig na lugar. Ngayon pong umagang ito ay titimplahan po natin kung paano po magiging masarap ang pakong ito. Ang ating gagamitin po ay produkto ni Raha Verde na coconut apple vinegar. Sabi nga po nila, ang tawag po nila dito ay apple cider. Pero nakalagay po dito ay handmade, all natural coconut apple cider vinegar. Siguro masarap ito. Ano po? Alugin natin. Yan. Ito po ang gagamitin natin, pinakang suka po natin. At ang kasunod, ito po ay produkto rin ng Raha Verde. Ito po ay handmade din po na coconut sugar. Handmade po, pag sinabi nating handmade, gawa po yan sa, hindi po ito ginawa ng makinarya. At ito po ay sa paraan lamang ng pagluluto sa tungko. Ito, nagkakameron po tayo ng isang natural na asukal. Alam niyo po ba, ito po ay galing sa puno ng niyog. Yan po siya. Ito po ay natural na gawa sa puno ng niyog. At ganun din po ito. Itong suka na ito. Ito po ay gawa din po sa tuba ng niyog. Ito po siya. Ngayon po, magtitimpla po tayo. Ito po ang ating mga sangkap. Meron po tayong asin. Wala po itong sukat. Meron po tayong kamatis. Meron po tayong sibuyas. So ngayon po, maglalagay po tayo ng suka na ayon dun sa kaya niyang sabawan ang ating pako. Uli, wala po itong sukat. Bubuhos po tayo ng suka. Nagawa po sa natural, all natural, handmade coconut vinegar. Coconut apple vinegar. Ito po ay 2 sangkap ang ginamit. Mansanas at coconut vinegar. Lagyan po natin ng una muna ay 1 kutsara para magtamis po. Ito po ay napakasarap. Lalo na po ito kung meron po tayong itlog na isasama o kaya ay itlog na maalat. Napakasarap po ito. Alam niyo po ba na itong timplang ito ay ginagamit din po natin sa iba pang mga salad. Mga vegetable salad po. Yan, medyo may tamis na po siya. Ang paglalagay po ng asukal po ay depende po yan sa panlasa po ninyo. Kung gusto nyo matamis na matamis, kailangan maglalaban po yung asim at tamis. Alam nyo po ba na kung bakit coconut sugar po ang ginamit po natin? Kasi po maraming mga tao na takot pagdating po sa kanilang mga blood sugar. At alam nyo po ba na ang coconut sugar po ay napakababa po ng index, antang nito, glycemic index, napakababa po. Kaya ito po ang ating isa sa mga napakagandang gamitin para hindi po tayo matakot mangain ng matamis. So ito na po,
Tikman po natin. Yan. Tama na po ang kanyang tamis. Ngayon, dagdagan po natin ng kaunting asin para mabalansi po siya. Yan po. Kung sa tingin po ninyo, okay na po ang balansi ng inyong suka, mayroon siyang tamis, may kaunting alat, ayos na po siya. So dagdagan po natin ng kaunti pang asin, uli, wala pong proportion po ito. Ang mahalaga po ay ito pong pinakang syrup po natin ay magpapalasa po dito po sa ating pako. Ngayon po, ipapatong po natin ang 2 sangkap, ang sibuyas, at ang kamatis. Yan, ganyan lang po. Ganito lang po kasimple ang pagtimpla ng pako. Ay napakasarap po ito na pwedeng gawing 1 cup sa ating mga kinakain sa halimbawa, may prito po kayong isda. Ang tip lang po, pagka ganitong may mga salad po kayo, hindi po siya nababagay kainin kapag ka ang ulam mo ay sinigang na kung anong klaseng sinigang o kaya kung anong may sabaw. Dapat po ay kung nagprito ka ng isda, pritong isda, piniritong manok, piniritong karne, ito po ang napakasagana at napakasarap na kapartner ng pagkain ito. Ayun po, ibubuhos na po natin ang tinimpla nating pinakang sabaw ang ating pong pako. Ito po siya. Ayan. Tapos, kahit hindi po ninyo muna haluin, kasi po may design po yung ano. Ngayon, pwede, pagka kakainin nyo na po, ay pwede po ninyong halu-haluin na. Pero pagka ihahain po ninyo, ilalapag po ninyo sa inyong pagkainan, mas mainam na ganito po. At lagyan nyo po siya ng, kung gusto nyo po may itlog na maalat, maganda rin po siya. Pero po dun sa mga taong ayaw po ng medyo may lansa, ay siguro mas maganda ay mas mainam po ay ilagay na lang po sa isang tabi at option na lang po dun sa mga taong gustong kumain na mayroong itlog na maalat o kaya ay nilabon na itlog. So yan po. Ito po, ganito lang po kasimple ang buhay po natin. Ito pong coconut apple cider vinegar po ay hindi po kamahalan yan, mura lang po yan. Ganon din po itong coconut sugar. Alam niyo po ba na itong halaman po natin ito, nasa tabi po natin, hindi po namin ito binili. Nakuha lamang po namin ito sa gubat. At ito pong palayok na ito ay nabasag ng ilalim, ginawa po naming paso. Kita nyo? Ito po ay hindi na tayo bumili ng paso, libre, mayroon tayong libreng halaman. Ipapakita ko po sa inyo ang iba't ibang uri ng halaman na magaganda. Yan po. Ito po yung lahat galing sa aming gubat, galing po sa aming linang. Yan. So ang buhay po pwedeng gawin nating simple, dahil kapag masyado po nating tinaas ang antas ng buhay po natin, baka isang araw hindi natin kayanin, at ang lahat ng ito ay nagiging sanhi na malaking problema sa ating buhay. Tara na po, kainin na po natin ang ating salad ngayong araw na ito. Isang mapagpalang araw. Nawa ay magustuhan nyo po ang aking itinuro kung papaano po
magtimpla ng salad mula sa gubat. At ito po ay isang pako na mayroong kamatis, may sibuyas, mayroong asukal na mula sa niyog at suka na mula sa niyog at mansanas. Yan po. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo.